Ipoprotesta nga ba ng Meralco itong Game 5 na ipinanalo ng Barangay Ginebra at ngayon ay nagbigay ng 3-2 na lamang sa kanila dito sa Best of 7 series. Lumamang kasi ang Meralco ng 15 puntos nitong third quarter, pero magmula doon ng third quarter binigyan ng mga referee ng maraming free throw itong Barangay Ginebra. Ayon dito kay Homer Saison, 30 free throws ang nabigay sa Ginebra, 14 lamang dito sa Meralco, at mas maraming foul na tinawag sa Meralco kaysa sa Ginebra. Ang parang ini-insinuate dito ng mga ibang nanonood ay tinulungan ng mga referee ang Barangay Ginebra na makahabol para sila ay manalo. At ngayon, kung sakasakali na ang Meralco ay gusto pang makapasok sa finals, kinakailangan na umabot ng Game 7 ito na gagawin out of town kung saan mas malaki daw ang kikitain ng PBA. Pero sabi naman ng mga ibang fans na nanonood, walang nangyaring ganong sitwasyon. Kaya mas maraming free throw ang Ginebra dahil mas agresibo talaga sila. At ang Meralco naman, base sa statistics, sila talaga ang team na pinakamaraming foul na kinocommit sa bawat game. Kaya sa ngayon, yan ang tinitignan natin ngayon. Pero ang maliwanag dito, lamang na ang Barangay Ginebra 3-2 dito sa serye at ibig niya sabihin, isang panalo na lang, all SMC finals ulit ang mangyayari. Itong Meralco Bolts, maganda nilaro nila ng first 3 quarters pero talagang hindi na maganda nangyari ng fourth quarter. Ang sabi ng ibang nanonood, ganyan daw talaga mangyayari kapag nape-pressure ka na. Dahil dito, masasabi natin talaga na nangangamoy San Miguel Ginebra na ang finals unless makadalawang sunod na panalo itong Meralco Bolts. Kaya tignan natin kung ipoprotesta nga nila itong nangyari dito sa Game Cup na mas maraming free throw na binigay sa Ginebra. Totoo nga ba na ngayon pa lamang ay naghahanda na para sa next season itong San Miguel Beer at ang tinitignan daw nila ay kuning import itong si Miles Powell? Alam natin na sa susunod na taon ay magiging 3 ng conference at dito sa Commissioner's Cup si Benny Boatwright sigurado magiging import niyan. At sa Commissioner's Cup naman daw o doon sa Governor's Cup ay kukunin ng San Miguel Beer itong si Miles Powell dahil mukhang determinado sila na maka-Grand Slam. Alam natin na ilang beses nang hindi natuloy yung balak na Grand Slam ng San Miguel dahil nga dito palagi silang napipigilan ni Justin Brownlee at nagkakaproblema din sila sa mga import nila. Pero ngayon mukhang determinado raw talaga ang San Miguel na magawa ito at makakuha ng Grand Slam. Alam natin kung gaano kahusay itong si Miles Powell at naglalaro yan ngayon sa abroad pero ayon dito sa mga balita, mukhang SMB ay determinado na i-buyout yung kontrata niya at ngayon pa lamang ay inaayos na yung schedule nitong si Miles Powell para makapaglaro dito sa San Miguel Beer sa Governor's Cup sa next season. Alam natin na maaga pa ngayon at syempre nakafocus ang SMB dito sa finals. Pero ang gusto raw ng management ngayon pa lamang ay masiguro na mahusay na yung makukuha nilang import dahil gusto nilang siguraduhin na hindi na sila mabibigo sa kanilang susunod na maging tsansa na maka-Grand Slam. Kaya abangan na lang natin kung anong mangyayari dito dahil ang maliwanag itong Barangay Ginebra ay nagpapalakas din ng lineup pati na ang TNT. Pero itong San Miguel mukhang ayaw magpahuli dyan at gagawin daw nila ang lahat para masiguro na sa susunod naman ay sila ang magkaroon ng tsansa na manalo. At alam natin yung kalibre ng style ng laro nitong si Miles Powell. Yun nga lang ang problema dito kay Miles Powell, medyo maliit siya. Tsaka kung ang posisyon nitong si Powell ay isang guard, so medyo mag-overflow na naman yung mga guards dito ng San Miguel Beer. Kaya tignan natin kung anong adjustment ang gagawin ni George Gallant. Okay, ang balita naman natin ngayon ay mukhang magkakaroon daw ng sabihin na natin na malaking pagbabago o dito sa Magnolia Chicken Templados, lalo na pagdating dito sa kanilang mga trade options. Dahil sa ngayon napapansin natin parang nahihirapan silang humanap ng trade partner dito kay Calvin Abueva. Ang tagal-tagal nang napapabalita na ito si Calvin matitrade pero hanggang ngayon ay nandito pa rin sa Hot Shots. At ang balita nga natin, medyo yung mga teams ay hesitant na kunin ito dahil syempre hindi na rin bata si Calvin at yung laro niya ay hindi na rin katulad nung dati. At yan ang dahilan ngayon kung bakit itong si Abueva ay nananatili pa dito sa Magnolia. Ang isa pang problema, yung gustong kunin ng Magnolia na kapalit ni Abueva, si Arvin Tolentino, ay nandito na sa Barangay Ginebra. Malamang daw dyan talaga i-transfer. So sa makikita natin, medyo nahihirapan ang Magnolia ngayon. Maski ito si Stephen Holt
na pwedeng ipalit ito kay Abueva ay bibigay daw sa Ginebra. So tignan natin kung saan mapupunta ngayon ito si Abueva at kung ganito sitwasyon baka ito eventually sa Converge Fiber Access madala. At ngayon ang magiging tanong na lamang ay kung sinong kapalit. Baka mangyari dyan si Abueva at yung first round pick ng Magnolia ay dadalhin dito sa Converge Fiber Access kapalit ni Shoni Winston. Yan ngayon ang aabangan natin kung ito ay mangyayari talaga. Alam natin na ito si Abueva ay hindi na masyadong naging maganda nilaro dito sa Magnolia. Medyo inconsistent siya. At yan nga ang dahilan kung ba't ang Magnolia ay gusto nang baguhin yung kanilang lineup. Plus tumatanda na yung core lineup nitong Magnolia kaya gusto nilang magdagdag ng mga batang players. Kaya tignan natin kung anong gagawin ngayon ni Coach Chito Victorero para makahanap ng mahusay na trade partner para makuha nila yung player nilang kailangan. Alam natin na ito si Abueva ay may maitutulong pa rin lalo na kung maganda yung environment na paglalaroan niya. At alam natin lahat na gusto naman niya sa Converge. Itong TNT Tropang Giga ay maraming pagbabago na mangyayari dyan sa darating na season. At isa na sa nakikita natin dyan ay baka mag-trade sila ng iba nilang mga players para makakuha ng additional big men. Nung nag-umpisa itong season na to, ang daming nagsasabi na ang lakas ng frontcourt ng TNT. Dahil meron silang Poy Eram, Kelly Williams at Brandon Rosser. Nagkaroon sila ng triple tower. Pag minamalas ka nga naman, ang nangyari, itong si Eram, alam natin may injury yan. Ito si Kelly Williams, matanda na rin. At itong si Brandon Rosser, biglang nagka-ACL. So, ibig sabihin halos buong season sa darating, hindi makapaglalaro itong si Rosser. At itong si Eram, hindi natin alam kung ilang percent yan na ready talaga maglaro. At syempre, hindi naman kaya ni Kelly Williams na siya lang mag-isa. So, yung plano ng TNT talaga na kunin ito si Robert Bodick, baka medyo mailagay muna yan dito sa back burner, sabi nga nila, dahil ang kinakailangan nila ngayon ay big man. Alam natin maraming mag-a-apply dito sa darating na draft. Of course, si Justin Baltazar, itong si Will Gosum, si Kai Balungay, at baka pati na itong si Michael Phillips mag-apply din. Kaya sa tingin ko maraming pwedeng options dyan. Lalo na yung Blackwater merong number 2 pick sa darating na draft. Iyan ang pwedeng kunin ng TNT at gamitin nila para makakuha ng big man na kanila kinakailangan. O di kaya naman diretsuhin na nila na kunin ito si Christian David mula dito sa Blackwater Bossing. Ibig sabihin maraming options na pwedeng magawa itong TNT Tropang Giga para madagdagan kahit papaano yung kanilang magiging options dito para naman sila ay hindi masyadong mahirapan makipag-match up dito sa San Miguel Beer, sa Barangay Ginebra at to sa iba pang mga teams. Ang Raynor Shan, biglang lalaki rin yan next season dahil madadagdag na ito si Luis Villegas at sinabi na ni Coach Cheng Giao na big man ang kukunin nila sa draft. Shout out kay Joseph Pineda, Donel Santiago, Jason Mendoza, Dexter Domer, Enju, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Carl Alarcos, Katsakino Dukusin, Rico Olarte, Ronald Berposidad, kay Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, OG Len Gio at G. Santillana, Tagne Family, Anthony Alon Family, Carl Alarcos, Juan Solege, pinabati natin si Jonald Malyari, Romeo Conchada, Michael D., si Dexter Domer, Ireneo Salangsang, JJ Sibum, Malyari Macarinas, Mike Miradora, si John Mike Winky, binabati din natin si Kuya Mike TV, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, RG Bueno at Dalina Family at ang iba pa nating taga-subaybay.